Darling, calm down. Hindi si Rochelle yan. Si Hades yan. Paliwanag ko. Pero, alangang protesta ni Amanda. Saka na ako magpapaliwanag. Kailangan mong makaalis dito. Hindi ka safe dito. At saan mo siya dadalhin, Brian? Walang lugar sa mundong itong safe para kay Amanda. Tinig iyon ni Rochelle. Kahit nangihina ito, kaya pa nitong magsalita. Alalahanin mong gabing ito. Itong gabing itinakda. Baka nakakalimutan mo na kung anong mangyayari kay Amanda kapag hindi mo ginawa ang dapat mong gawin para mailigtas ang katawang lupa niya. Anong ibig niyang sabihin, Brian? Naguguluhang tanong ni Amanda. Tumingin ako sa buwan. Nothing. I need to take you to the waters. If Poseidon and Zeus wants me to save the world, they will have to compromise something this time. Hinila ko si Amanda sa lugar kung saan pinakamalakas ang kapangyarihan kong tawagin ng Diyos ng karagatan, ang aking pinagmulan. There's this unbearable pain again, originating from the deepest part of my body. It's excruciating enough I can't do anything but scream. Ah! Sigaw ko na may kasamang iyak. Ang pakiramdam ko'y tinutusok ako ng matalas na bagay mula sa loob ng paulit-ulit. Parang pinipiga lahat ng muscles ko sa katawan at hindi ko maipaliwanag ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko na para bang malulunod na ako sa bilis ng pagdaloy ng dugo ko sa katawan. I know it's very painful, sweetheart, but please bear with me a little. Malapit na tayo. It was Brian's soothing words again. His speech was highly seductive in my ears. I suddenly became aware of the heavy adrenaline that rushed through my body because of his proximity. I felt his muscles flex when he suddenly carried me and ran. I heard him say waters, but I know I can't be healed by waters alone. I wanted his intimate touches again. I wanted him very close to my body. Nakapaikot ang braso ko kay Brian habang karga niya ako. I smelled his neck's immaculate scent. It's like the smell of the powerful drugs that relieved some of my pain. Ngayon naiintindihan ko na ang marka na nagpapahirap sa akin. I was born to offer my body and soul to this guardian. Nararamdaman kong kapag hindi ko nagawa ang misyong nakapataw sa akin dito sa lupa, wala na ring silbi ang buhay na ibinigay sa akin. I came from hell. I was summoned by my parents from the deepest pit of the fiery underworld. My sole purpose was to tempt the guardian of surrendering his body, his responsibility and all his powers to me. At kapag hindi ko nagawa ang misyon, babalik ako kung saan ako nanggaling. Back to the ashes of hell where I came from. Brian, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko gustong sabihin ang mga bagay na yun sa kanya. Pero marahil sinasabi na ng bibig ko ang tunay na nararamdaman ng katawan ko. Sa utak ko ayokong sumuko. Ayokong bitiwan si Brian. Ayokong tanggalan siya ng pag-asang maililigtas niya ako. Nakikita ko sa mukha niyang matinding determinasyon na pangalagaan ako at protektahan. Nakikita ko sa kanya na handa niyang ibuwis kahit ang sariling buhay para lamang mailigtas ako. Hindi ko kayang agawin sa kanyang mamunting liwanag na nakikita niya na magliligtas ng buhay ko. Kailangan kong magpakatatag. Kailangan niya ako. Amanda, darling, please, I beg you, don't give up. Malumanay na bulong sa akin ni Brian nang makarating kami sa gilid ng lake. Uminit bigla ang pakiramdam ko. Natakot ang katawan ko na lumusong sa tubig. Marahil dahil sa katotohanan ang katawang ito ay nanggaling sa underworld at ang mapayapang imahe ng katubigan ay isang banta. Marahas ang naging pag-iling ko at pagprotesta ng aking katawan. Amanda, shh, calm down, sweetheart. I know you're scared. Well, I am too. But we both have to do this. Ito lang ang alam kong paraan para iligtas ka. He reached for my shirt. His hands were trembling while discarding the rest of my clothing. Whenever his fingers touch my skin, it burns. It was both painful and extremely pleasurable. When do we exactly kill this monster? Sigaw ko sa mga kasamahan ko. Kanina pa ako nagpipigil na itarak ang punyal na hawak ko sa dibdib ng halimaw na nakatali sa puno. Maling desisyon na ipinagkatiwala sa akin ni Brian ang instrumentong ito na maghahatid sa halimaw na si Hades sa pinanggalingan nito. Hindi na ako makapaghintay. Maigting kong asik sa mga kasama ko. Ares, you better stop that nonsense now. Hindi tayo magdedesisyon yan, kundi ang guardian. Siya lamang ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa kanya. Ganting sigaw ni Alec. Well, hindi ako nasisinda kay Alec.
Hindi rin ako natatakot sa kung anong gagawin sa akin ni Brian pagkatapos kong tapusin ang buhay ng halimaw na to. Sa tingin niyo ba naiisip pa niyang pagiging guardian niya sa mga oras na to? Alam niyo ba kung saan niya dadalhin si Amanda? I have a strong feeling that any minute now Brian will abandon his duty as a guardian. Hindi niya isusuko si Amanda. Tayong isusuko niya at ang buong mundo. Narinig namin ang matinis na tawa ng demonyo. Sabay-sabay kami napalingon dito. Magaling, Ares. Matalino ka. Gusto kita. Nakatitig ito sa akin. Ang mga mata nito'y napalitan na ng kulay. Anumang oras mula ngayon, ako na ang magiging reyna ng buong mundo. I might spare your life and the lives of your friends. All you have to do is to give me that sacred dagger of my dear brother Poseidon. Kakaiba talaga ang mga demonyo. Paano nito nagagawang maging kaakit-akit? Sa kabila ng nangingitim na mga mata, the demon's skin was the creamiest I've ever seen. Her lips was the reddest red I've ever encountered. And she has a voice that even the man with the hardest heart would fall. But she's a demon, and I know exactly what I need to do with demon. Hinigpitan ko ang hawak ko sa punyal. My muscles suddenly tense as I run to assault Hades in full speed. I expected Lee to first try and catch me. Hinarangan niya ako. Marahas na sinuntok at sinipa pabalik. Uminit ang ulo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nilang tumanga dito at maghintay sa desisyon ni Brian kung pwede naman kami na lang ang gumawa ng paraan. This, she devil needs to die. Pagkatapos ko sa kanya, isusunod ko si Amanda. Umalab ang kagustuhan kong maisagawa ang plano. Sinugod ko sili ng hawak kong punyal. Mabilis siya at maliksi, pero alam ko kung saan sa parte ng katawan niya ang kahinaan niya. Napangisi ako nang tamaan ko siya sa ilalim ng kanyang puso. Napahawak siya sa dibdib at kaagad na natigilan. Alam kong tumigil ang pagtibok ng puso niya kaya hindi siya makakilos. Inasahan ko ng pagdamay ni Jan at Alex sa kanya. Magkasabay nila akong sinugod pero ewan ko ba, parang may kapangyarihang dumadaloy mula sa punyal na hawak ko, papunta sa katawan ko, at nagawa ko silang patumbahin lahat. Nakangisi akong lumapit kay Hades na nasa katawan ni Rochelle Garcia. Punesto kong punyal sa kamay ko para sa isang malinis na pagpatay. Ang kailangan ko lang ay ibaon sa puso niyang silver dagger of Poseidon. Walang kaunting kaba akong nakikita sa mukha ng demonyo. Sa halip ay mas lalo niya akong inaakit na lumapit pa sa kanya. Seduce me all you can. You might be the loveliest woman in my eyes tonight. But unfortunately for you, I'm the kind of man who can't be dazzled. Such the kind of warrior I need when I rule this world. Come closer to me, my Ares. I will make you the general of my army. I smirked. Sinasayang niya ang laway niya. Hindi ako interesadong maging general. Hindi ko kailangan ng isang batalyon para maging makapangyarihan. Dahil ngayon pa lang, I'm powerful enough to do just anything that I wanted to. Interesado akong mapatay siya at ang vessel niya para matapos ng lahat ng ito. Nang makalapit ako sa kanya, umihip ang hangin mula sa bibig niya. Kakaibang amoy na nalanghap ko. The devil trying to hypnotize me. Lumapit ako sa kanya para maitarak ang punyal sa puso niya. Pero bago ko magawa ang pakay, Hades reached for me and claimed my mouth. Nanlaki ang mga mata ko. Lumuwag ang hawak ko sa punyal. Anong nangyayari sa akin? Hades' lips and tongue was the sweetest I've ever tasted. Hindi ako makapaniwalang ibinuka ko ang labi ko para mas lalong matikman ang labi niya. I consumed all the willpower left in my body to try and protest, but it didn't even move an ounce of my body away from the she-devil. You're mine, Ares. Body and soul. Bulong niya in between kisses. Darling, set me free. Please, I want to touch you. I did exactly what she had asked me to do. Pinakawalan ko siya. She trailed her hands on the different parts of my body, and lastly held my hand that was holding the dagger. Ares, it's a trap! Snap out of it! She's hypnotizing you! Narinig kong tinig ni Jan. Bago ko pa ma-realize ang ginawa ko, huli na ang lahat. Hades snatched the dagger out of my hands and stopped me on the chest. Napahigit ako ng hininga. I will still make you my general, darling. Wait for me in hell. Yun ang huling salitang narinig ko bago tuluyang dumilim ang paningin ko at tumigil ang pagtibok ng puso ko. I guess this is that then. No matter how unhonorable it is, this is the only acceptable excuse to the brothers I have betrayed. Nagising ang diwa ko na nasa ilalim kami ng tubig ni Brian. He was breathing in my mouth. My nakedness intertwined on his half-naked form.
He was holding me very close to his body, eyes shut and praying. I can't understand what he's doing, but he told me he has to purify my body. I came from hell. Black and evil things are lurking inside my body. It's eating me the life out of me. Nararamdaman kong ginhawang unti-unting bumabalot sa buong katawan ko na nagmumula sa tubig. Brian's prayers seem to be working. It's healing my body. Sumaya ang puso ko. Kaunting oras na nang tuluyan ng makakalaya ang katawan ko sa kasamaan. Hindi ako nagkamaling nagtiwala ako sa kanya. Alam ni Brian kung ano ang gagawin. Ipipikit ko na rin ang aking mga mata nang biglang umalo ng tahimik na katubigan. Napamulat ng mata si Brian. Isang saglit pa natabunan ng kadiliman ng mukha niya. Narealize kong umitim na bigla ang tubig. Naramdaman kong unti-unting pumasok sa balat ko ang kontaminadong tubig. At mas doble ang dinulot na sakit nun kaysa dati. Brian's mouth left mine. Nawalan ako ng oxygen. Naramdaman kong hinila niya ako papuntang surface upang makasagap ng hangin. Saka namin nalaman kung ano ang dahilan. Si Rochelle, o mas tamang tawagin sa pangalang Hades. Malakas ang hangin bumabalot sa kanya. May kung anong orasyong lumalabas sa bibig niya na nagpakirot ng husto sa marka ko. Namilipit ako't napakapit kay Brian. Kainis. She poisoned the waters. Galit na tura ni Brian. His eyes were blazing with fury now. Hindi na ako nakasagot pa. Gumuhit sa mukha kong matinding sakit na nararamdaman ko na mas lalong nagpaalab ng mga mata ni Brian. The pain will kill her, Brian. Are you going to just watch her die? Narinig namin yun pareho. Boses ni Hades na dinala ng hangin. Hades was in the far end of the waters while we're in the middle. Brian, hindi ko na kaya. Bulong ko sa kanya. Patawarin mo ko. Pero hindi ko na kaya. Bulong ko sa kanya nang sa wakas ay marating namin ang kabilang pangpang, malayo kay Hades. Napahigit ng matalim na hininga si Brian. Amanda, huwag kang susuko. Kinuha ko ang kamay niya at ipinatong sa dibdib ko. Wala na akong pakialam sa kahubdan ko. Gusto ko lang maramdaman niya na sa kabila ng paghina ng tibok ng puso ko, siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Mamamatay akong masaya dahil minahal ako ng taong mahal na mahal ko. Hindi ako natatakot. Hayaan mo na akong mawala, Brian. Gampanan mo ang tungkulin mo. Ikaw lang ang makakatapos kay Hades. Alam mo yan. Inabot ko ang pisngi niya at marahang hinaplos. Mahal na mahal kita. Nangangatal ang boses ko. Patayin mo na ang demonyo. Ibalik mo siya sa kung saan siya nararapat. Mamamatay pati ang katawan ni Rochelle. Alam kong gusto niya lang magprotesta. Patay na ang kaluluwa ni ate sa katawan niya. Nararamdaman ko yun. Pinipilit ko na lang napalabasin ang boses sa bibig ko. Kapalit ng miminsan kong paghinga. Hinawakan ako ni Brian sa pisngi. Hang on, Amanda. Babalikan kita. He kissed me on the mouth to seal his promise. Nang umalis na sa tabi ko si Brian, alam kong yun na ang huling halik na babaunin ko sa kabilang buhay. Leaving Amanda alone and dying in the colds was the worst nightmare for me. Pero itong kailangan kong gawin. Hindi ko alam kung paano ko tatalunin si Hades dahil wala naman talaga akong espesyal na kakayahan at kapangyarihan sa pakikipaglaban. All the fighting skills, I got it from intensive training since I was a kid. Ang buong buhay ko'y hinubog para sa araw na ito na magkakaharap kami ni Hades. Dehado lang ako dahil kahit nasa iba siyang katawan at hindi wagas ang kanyang kapangyarihan, mas malakas at mas mabilis pa rin siya sa akin. Isa pa kaya niyang kontrolin lahat ng elementong nakapaligid sa amin, lalong-lalo ng hangin. Pero buo na ang loob ko. I'm not doing this for the gods who had left and betrayed me. I'm doing this for the world and most especially for my Amanda. Hindi ako natatakot mamatay. Mas natatakot akong gumising araw-araw na wala sa tabi kong pinakamamahal kong babae. Ang mamuhay ng malungkot at mag-isa pagkawala niya. Inilabas ko ang 2 punyal na nakasuksok sa magkabila kong hita. Kailangan ko ng iba yung liksi at talino para mabuwag ang depensa ng hangin na nakapalibot sa kanya. I can't control the waters. I'm the freaking guardian sent by Poseidon himself. But for some insane and cruel reason, the freaking god didn't even provide me with the powers I need to defeat Hades. Kailangan ko na lang umasa sa alamat na tinalo ng unang guardian si Hades. Gamit lang ang mortal na bilis, talino at galing sa pakikipaglaban.
Nang marating kong kinaroroonan ni Hades, sinadya nitong pakalmahin ang hangin na nakapalibot dito. Tumatawa itong nakatitig sa akin. Oh, why so stunningly handsome, my ever-dear guardian? You make my heart skip a bit. Too bad I want your heart to skip beating forever. I guess I need to exert more effort in doing that. I coldly told her. Malakas at matinis ang naghintawa ni Hades. Nagliparan at nagtakluban ang mga hayop sa paligid. Her laugh sounded very demonic. Even the trees around us seemed to withdraw. You know how to make my soul flutter with those nice words coming from your even more sexier mouth. I want to negotiate this with you, guardian. Amanda's body can live through my spirit. Don't you like seeing her every day? Making love to her every minute? And most of all, having everyone on this planet bow down on your feet? I can give you all of that. I can make you the king of the world. Once I'm able to unleash the power of the underworld and resurrect Kronos and all the other titans locked in defeat, I will let them do the honor of devouring all the gods in the Olympus, including the brothers who abandoned me, the bloody Zeus and Poseidon. Nakakapanginig ng laman ng mga plano niya, pero wala akong pakialam sa sinasabi niya. Nakapokus ang atensyon ko sa kung anong taktik ang gagamitin ko para mapabagsak ka. Amanda's mortal body is dying. Kapag hindi ko nagawa ang gusto ko dito sa lupa, at hindi ka nagtagumpay na iligtas ang babaeng pinakamamahal mo sa tiyak na kamatayan, sinisigurado ko sa'yo na walang araw na hindi maghihirap ang kaluluwa ni Amanda pagpasok niya sa underworld. Nanlaki ang mga mata ko. Suddenly I was distracted. Hindi mo magagawa yan. Bakit hindi? Kung ako ang Diyos ng mga patay. Baka nakakalimutan mo, Brian. Wala man akong kapangyarihan dito sa lupa. Ako pa rin ang Diyos ng underworld. At kontrolado ko lahat ng kaluluwang naglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ilang minuto na lang lalamunin na ng kaharian ko ang kaluluwa ni Amanda. Mapapasakin siya at matitikman niya ang pinakamalupit na parusa ng impyerno. Nanigas ang katawan ko pasumandali sa narinig ko. Tumingala ako sa langit. Malapit nang kainin ang dilim ang buwan. Kapag tuluyan naglaho ang buwan sa gabing ito, mawawalan ng saysayan lahat. Babalik si Hades sa underworld at magpaplano ng muling pagbabalik. Tapos ay mamamatay si Amanda. Babalik sa underworld ang espiritu niya. At hindi ko gustong isipin kung ano ang sasapitin niya doon. Mas lalong uminit ang pagnanasa kung mapuksa si Hades. Kailangan siyang mawala. Kailangan maibalik ko siya sa underworld para luminaw na muli ang kontaminadong tubig. When that happens, I can get Amanda back to the waters as soon as possible to purify her. Wala na akong inaksayang oras. Una akong sumugod kay Hades pero hindi pa man ako nakakalapit. Marahas na akong naitulak ng hanging nakapalibot sa kanya. Sumadsad ako sa lupa. Napangiwi ako sa sakit ng bagsak ko. Hindi ko alam kung saan papasok sa depensang nakabalot sa kanya. Bumangon ako, muling umatake. Pasasaan ba't makikita kong kahinaan nito? I tried to get into her defenses, pero masyado siyang matalino. Napangiwi na naman ako sa sakit ng sipain niya ako sa dibdib at tumilapon ako sa batuhan. Doble ang sakit na nararamdaman ko nang bumagsak ako. Sumuka na ako ng dugo dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ng katawan ko. Mas malakas si Hades sa normal na tao, kaya kailangan kong ilagan ng mga atake niya. Ilang sipa at suntok lang ay bibigay na din ang mortal kong katawan. Pinilit kong bumangon at subukang matamaan man lang siya para malaman kong kahinaan niya. Pero sa tuwing nakakalusot ako sa hanging nakapalibot sa kanya, hindi ko naman nalalagpasan ang bilis ng mga galaw niya. Makailang beses na akong tumilapon. Nararamdaman ko na din ang pagtulo ng dugo sa ulo ko nang tumama ako sa bato. Umikot ng paningin ko. Naramdaman kong pagsuot ng sakit sa katawan ko, dulot ng nabaling tadya. Kainis, malapit na bumigay ang katawan ko. Ang hanging nakapalibot sa kanya ay may blind spot. Kapag mabilis ang kilos at hindi napapansin ang mata ni Hades, nakakapasok ako. Nabuhayan ako ng loob nang masuntok ko siya at masipa sa katawan. At indahin niya yon. May katawang mortal pa rin siya. Kailangan kong tamaan ng mga sensitibong parte niya para maigupo ko siya. Nakipaglaban ako ng harapan kay Hades. Hanggang sa mahawakan niyang leeg ko at diinan iyon. Napasinghap ako. Pumayag ka na sa gusto ko, Brian. Wala ka naman ng magagawa para sa Amanda mo. Kapalaran niyang mamatay. Isinilang siya para sa iisang misyon.
At yun ay ang buhayin akong muli. Siya ang magiging katawan ko. Ngumisi ako. Isinilang siya para sa akin, hindi para sa'yo. Itinapon niya ako ng ubod lakas na nakausli at naglalakihang mga bato. Mas lalong tumindi ang sakit na nararamdaman ko sa muling pagkapinsala ng tadyang ko. Sa nagdidilim kong paningin nakita kong dahan-dahan niyang paglapat sa akin. Tanggapin mo na ang nakatakda, Brian. Hindi mo na ako mapipigilan sa pagkakataong ito. Kumuyom ang kamay ko. Talaga lang ha? You will not have it your way, Hades. Kung kinakailangang masunod ang nakatakda para mailigtas ko si Amanda, we will do it our way. Kinapa kong panghuli kong alas. Isang bote ng nakakalasong gas na kahit ako pag nasinghot ko o kaya pumasok sa balat ko ay mapipinsala ako. Pero wala akong magagawa. Ito na ang huling barahang mailalapag ko. Pagkakataon ko na dahil wala namang ibang taong madadamay. Kinagat kong pin niyon at hinagi sa gawi niya. Dahil hangin ang nakapalibot kay Hales. Napahawak siya sa leeg ng malanghap iyon. Her face was in total horror when she realized I poisoned the air. Nagkusa siyang tanggalin ang hangin sa palibot niya. Pagkakataong inasam ko para sugurin siya habang nangihina ang katawan niya sa lason. Pagkakataon ko na para siya naman ang paulanan ko ng sipa at suntok. Bandang huli nakuha ko ang pakay ko. Naagaw ko mula sa kanyang punyal na kailangan ko. Nanghina ng tuluyan si Hades at nabuwal sa lupa. Hawak nito'n leeg na tila iniindang maraming lasong nalanghap. Alam kong igugupo ng laso na yun ang baga niya. Konting minuto lang mamamatay ng katawang lupa ni Rochelle. Wala akong sinayang na oras nang makita kong paglinaw na muli ng tubig. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko sa sariling katawan, tinakbo ko si Amanda. Halos wala na siyang malay pero humihinga pa siya. Malapit nang kainin ng dilim ang buwan. Kaagad kong kinarga si Amanda upang ilusong na muli sa tubig. I reached for her mouth. I'm giving her all the strength and energy I have left. Hindi ko alam kung magsusurvive ako pagkatapos ng lahat ng ito. Pero sisiguraduhin kong maliligtas si Amanda. I reached for her hand. Wala nang epektong tubig sa kanya. I prayed hard to the god Poseidon to allow me to just use the healing powers of the waters. Just this once. Just this time. Pero wala siyang sagot. Nawalan na ako ng pag-asa. Kainis. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana sumuko na ako kay Hades. Naramdaman ko ang pagkislot ng bibig ni Amanda sa bibig ko. She was kissing me. I couldn't think of anything else to do but to kiss her back. Maybe it's her body trying to save its own. Baka ito na lang talagang natitirang paraan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bahala ng mga Diyos sa Olympus na pangalagaan ng mundo. I did my part, they didn't do theirs. Pagkatapos ng gabing ito, isusuko kong lahat ng responsibilidad ko. Tatanggapin ko kung ipapatapon ako sa impyerno. Basta sa gabing ito, ililigtas ko ang babaeng pinakamamahal ko. Sa kahit na anong paraan.